Boom! Bagong araw para bagong food and good vibes mga ka-tipsy. And today, magluluto tayo ng sisig na buntot ng baka. Samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video para malaman natin kung nakatatakam ba ang dish natin today. Huwag na natin patagalin to! Let's go! Ayan, ito na yung buntot ng baka natin, nakahiwa ito ng binili natin. Lilinisin lang muna natin to mga ka-tipsy kasi alam niyo naman yung buntot ng baka kung saan tumatama yan, di ba? Kaya kailangan natin linisin para sigurado. Ang ipapanlinis lang natin dito is tubig, asin at lime. Pero dyan sa atin sa Pinas, syempre medyo may kamahalan yung lime. Kahit kalamansi lang or suka, pwede na yun. Linisin muna natin ng mabuti to bago natin pakuluan at palambutin. Ibabad lang natin yan dyan ng mga 30 minutes para mamatay yung kung anumang bakterya na nandiyan dyan or whatever na dumi dyan sa buntot ng baka natin. After 30 minutes, hugasan na natin to. Hugasan natin mabuti, paulit-ulit hanggang sa maging clear yung water para siguradong malinis talaga. Pangatlong hugas na to mga ka-tipsy. Ayan o, medyo lumilino na yung tubig. Malinis na to. Ngayon, simulan na natin magpalambot. Ilagay na natin tong mga buntot ng baka. Sunod natin mga pampalasa, asin, pamintang buo. Tapos mga aromatics natin, dahon ng laurel. Mga usual na nilalagay natin mga ka-tipsy. Bawang, dahon ng sibuyas, luya, at tanglad. Ayan, dahil baka ito mga ka-tipsy, papalambutin natin to ng 2 oras. Ayan, nag-start tayo, mga 9:30 AM. Balikan natin yan ng 11:30. Ayan mga ka-tipsy, after 2 hours, malambot na to. Ihiwalay na natin yung mga meat, then magprito na tayo. Palamigin lang natin to, tapos simulan na natin magprito. Ayan, mainit na tong mantika natin. Kaya pag nag-brown na mga ka-tipsy, ahunin na natin yan. Pwede na yan. Ay mga ka-tipsy, tapos na tayong magprito nito mga buntot ng baka. Ngayon naman, titimplahan na natin to para maging sisig flavor. Hindi ko na i-debone na, pero kung gusto nyo i-debone, so yung talaga nakahiwalay sa buto, pwede din yun. Pero ako hindi ko na i-debone. Kasi maliliit naman yung cut, so gagawin natin sisig to as it is. Lagyan na natin dyan yung meat. Maraming sibuyas. Wala tayong ceiling green mga ka-tipsy, kaya jalapeno yung ginamit ko. Hiniwa lang natin ang maliliit. Tapos Thai chili, yung siling pula. Tapos pampaasim natin, instead na kalamansi is lime yung gagamitin ko. Kasi ito yung available dito. Pero syempre dyan sa Pinas, kalamansi yung gamit natin. Yung asim, depende na kung gaano ka-asim na gusto nyo, no? Pero dito sa ganito karaming meat, mga 1.5 na lime yung lalagay natin. Pampalasa natin mga ka-tipsy, salt. Tapos ground black pepper. Tapos syempre toyo. Tapos lagyan natin ng dahon ng sibuyas. Yan. Mix lang natin mga ka-tipsy. Bango, may sisig talaga. Yan, halo-halo na lang yan. Ay mga ka-tipsy, luto na tong sisig na buntot ng baka natin. Tara, kain tayo. Uy, ayun o mga ka-tipsy. Luto na ang ating buntot ng baka sisig. Ayun o, thumbnail muna tayo. 1, 2, 3. Medyo kakaiba yung dish natin today kasi usually ang sisig natin is pork, di ba? O kaya chicken. Usually pork talaga na inihaw. Pero syempre, Tipsy Tata Channel, bakit din natin subukan ng baka at buntot ng baka ang gawin nating sisig. Usually kasi ginagawa lang ito dinakdakan eh, di ba? So tikman natin, gawin nating sisig. Hindi ko na chinap mga ka-tipsy as it is, ganito. Tikman natin, may kanin na ako dito, umuusok-usok pa, simulan natin to, let's go.
Ayan, lagay ko na dito sa plate para minix ko naman mabuti yan kaya may flavor na yung mga tips. Lud! Uy! 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 Pwede mga tipsy. Masarap. Siyempre hindi sa pangkaraniwang sisig. Kasi beef flavor. Sarap din yung pagpapakulo natin ha. Lasang-lasa ko yung mga seasoning na nilagay natin kanina. Mga ingredients na nilagay natin sa pagpapakulo pa lang. Hala. Pwede. Tamang-tama yung asim, tamang-tama yung lambot, nagpapalambot natin 2 oras. Sa oxtail talaga 2 oras kapag hindi pressure cooker. Pag pressure cooker mga 1 to 1.5 hours lang. Bagay pala, sisig sa buntot ng baka. Masarap to pulutan. May mga restaurant dyan, pwede nito idagdag sa dish nyo. Magugustuhan ito ng mga customer nyo, sinisigurado ko sa inyo, masarap siya. Palambutin nyo na yung buntot ng baka, di ba? Nakatabi na lang yan. Ngayon, pag may umorder ng oxtail sisig or buntot ng baka sisig, tsaka nyo ngayon gawin yung sisig. Kasi madali naman gawin yung sisig, di ba? Kasi masarap sa pulutan eh, may nginungutuyan-nguya kayo, di ba? Ididibon ko sana itong mga katipsi, pero sabi ko parang mas bagay na ganito eh. Para meron tayong ginangata. Kaya ko na naman tayo. Ayan o. May taba-taba. Ayan yung masarap dyan. Salud mga katipsi. Ganun pa. Isip na balakubak. Sigurado ako magugustuhan nyo na naman to dish natin today. Usually kasi ang niluluto lang sa oxtail is yung mga saucy food, di ba? Ngayon ginawa natin, prinito natin, tapos ginawa nating sisig. Pwede pala. Masarap. Nakatatam. Ayun na naman yun sa bibig ko. Yung savory flavor ng taba ng baka. Yung talaga, di ba? Ang sarap nun eh. Kung gusto niyo pang mas malambot mga katipsi, 3 oras yung pakuluan. Tulad ng sabi ko nga nung nakaraang vlog natin, gusto ko kasi talaga sa meat, medyo may laban. Yung pag kinaagat mo, may konting gooey. Kaya masarap kainin. Para sa akin kasi pag sobrang lambot, saglit mo lang kakainin. Yung mga ganitong lambot, okay pa to. Umubos ko yata ito mga katipsi. Ang gagawin ko pa sana, lalagay ko sa sizzling plate. Tapos lagyan ko ng butter, tsaka ko lalagay ito bago ko i-serve dito. Ay sabi ko, uusok ba? Pero, kung sa restaurant, mga katipsi, gusto nyo itong gawin. Ganun ang gawin nyo ha. Serve nyo with butter, sizzling plate. Ay, ang ganda. Ang bango. Sigurado magugustuhan ng mga customers nyo. Medyo mahal lang ang buntot ng baka kasi, di ba? So, I don't know kung magkano ang ipaprice nyo sa serve. Pero kahit pulutan lang, gusto nyo mag-inuman, paghandaan nyo, ganun lang. Matagal lang naman dito pakulo. Yung prito, mabilis nyo lang naman ipiprito eh. Tapos, kahit din nyo na i-debone, diretso, timplahan nyo na ng pansisig, ayos na. Sa original sisig kasi mga katipsi, meron silang nilalagay na atay ng manok. So, kung gusto nyo, lagyan nyo atay ng baka. Ayan. Masarap din kasi yung atay ng baka, alam mo ba? Lalo pag inihaw, ay nako. Ang suggest ko pang isang version nyo, pwede nyo gawin dito. Instead na iprito nyo, after nyo pakuloan, palambutin, iihaw nyo. Pati yung atay ng baka, iihaw nyo, yun yung ilagay nyo isama. Ay, ang sarap nun. Dati gumawa ako ng dinakdakang baka. Nilagay ko yung inihaw namin yun. Tapos, matagal na yun. Ewan ko, makikita nyo pa dyan sa videos natin, mga previous videos natin, way back, 3 years ago, 4 years ago. Ginawa namin yung dinakdakan na baka, inihaw namin yun. Tapos, nilagyan namin ng inihaw na atay ng baka. Ay, ang sarap. Ang sarap kasi ng atay ng baka eh. Wala kasi ako makita dito. Minsan nagawa tayo dinakdakang baka. I-revisit natin. Tapos, pangulak natin dito. Pepsi muna tayo. Salud! Champion! Medyo may ahang, medyo may kick. Palagay ko dahil dun sa Thai chili natin eh. Kulang sili. Pero ayos lang, tama pampagana. Tamang anghang, tamang pampagana. Kaya mga tips, yung mga may hilig sa finger foods, idagdag nyo to sa listahan nyo. Sisig na buntot ng baka or oxtail sisig. Para sa akin ha, kung ididibong natin itong matrabaho, same din naman yung lasa. Para sa akin, mas masarap yung ganito. Tsaka mas maganda yung presentation. Para maging finger foods talaga siya. Bagay na bagay sa pulutan. Sa susunod yung okasyon, birthday, fiesta, sa Pasko. Ngayon sa Pilipinas, part ng culture natin. Siyempre, nagkaroon na, merong konting kasiyahan, konting inuman. Kahain nyo ito mga katipsi. Sigurado ako magugustuhan ng mga bisita nyo. Ang mga katipsi, gawin natin dyan. Ayun, di ba? May taba-taba. Tapos itong mga, kinamay ko na, ako lang na makakain ito eh. Ayun yung sibuyas natin dyan, yung sili, di ba? Kapag sa bisita, kutsarain nyo, lagay nyo. Kaya tapos, salud. Habang kumakain tayo dito mga katipsi, kumustahin ko muna yung politika dyan sa Pilipinas. Kumusta ang politics natin dyan? Trending dito eh. Kahit dito, trending yung mga nangyayari sa bansa natin. Minsan may nakikita ako sa ibang mga friends ko nagkakaroon na ng, alam mo yun, yung magkaibang opinion sa politics. Ma-advise ko lang mga katipsi, kahit iba-iba yung kulay nyo, kahit anong kulay nyo, kahit sinong partido nyo, huwag kayong mag-aaway. Huwag kayong mag-aaway dahil sa politika, no? Maganda yung healthy conversation. Salitan lang ng kuro-kuro, ng paniniwala. Kasi mga katipsi para sa akin, kahit sino pang presidente ang ilagay natin,
kahit sino pang politiko ang ilagay natin, hindi magbabago ang Pilipinas hanggat di natin nababago yung sistema. Yung sistema yung may problema, hindi lang yung politiko. Yung sistema na kaya nila mangurap, na kahit ilang gusto nila, kaya nila mangurap anytime kasi may loophole, may problem yung system. Yun ang kailangan natin palitan. May loophole yung system natin sa Pilipinas. Kaya yung mga politiko gustong-gusto nilang tumakbo, di ba? Yung mga political dynasty, gustong-gusto nilang manalo kasi alam nila makakorrupt sila. Okay? Pero kung gagayahin natin yung Singapore na napakahigpit, di ba? Pagdating sa mga politicians, tsaka I think yung Japan din, hanggat hindi natin ginagawa yung ganong system, hindi ko lang magbabago. Kahit mag-away-away pa tayo, topic about sa politika, walang mangyayari. Kasi kung titignan mo, based on facts, based on data talaga, based on history, lahat ng presidente na niligay natin, lahat nagka-problema, di ba, about corruption, yung administration nila. Maaring hindi sila yung corrupt, pero yung mga kabinete, yung department, di ba, mga government department, yan, sila yung mga tao na nandoon yun yung corrupt. Customs, PNP, DPWH, number 1 ngayon sa flood control, di ba? LTO. Lahat ng mga tao na nandiyan dyan, sila yung mga corrupt. Nakaka-corrupt sila kasi nga may loophole ang sistema. Alam nila hindi sila mahuhuli. Kapag nahuli, kapag sabi na corrupt ka, wala, ano nasasabihin nila, ano sinasabi nila ngayon? Wala kang ebidensya. At totoo, wala talaga ebidensya. Bakit? Kasi nga alam nila yung loophole, alam nila kung paano laruin, alam nila kung paano mangurap na hindi sila mahuhuli. Kapag ka naglaglagan na, okay, pag nagkahulihan na, alam nila na malulusutan nila yan. Marami ng politikang dumaan sa ganyan. Yun lang naman yung mai-share ko mga katipsi, no? Yun lang naman yung masasabi ko. Yung mga kwentuhan natin today, opinion ko lang yun ha. Mag-iba-iba naman tayo ng opinion. Kahit anong kulay ilagay natin dyan, kahit sinong presidente ilagay natin dyan, hanggang din nagbabago yung system, walang mangyayari sa bansa natin. It's gonna be the same over and over and over again. Sino magsasuffer? Siyempre tayo mga Pilipino, tayo mga nasa baba. Ayan. Yung mga mayayaman, yung mga oligarch, big businessman, yung mga big politicians, sila lang ang makikinabang dyan. Sila lang ang yayaman dyan. Paano muna tayo? Kaya sana kwentuhan to, no? Habang may alak, no? Nagiinuman tayo. Tapos ang pulutan natin yung sisig na bundok ng baka. Champion yun. Kaya kung may party ng pamilya sa inyo, magkakaiba yung kulay nyo, huwag kayong mag-aaway. Kasi kahit anong papag-awayan nyo dyan, kahit yung presidente nyo, sinasamban yung presidente ang ilagay nyo dyan, hindi na magbabago ang Pilipinas. Kung ganun pa rin ang system natin. Kailangan natin charter change. Para sa akin ha, kailangan natin charter change, baguhin ng mga batas. Unang-unang tatanggalin dapat, political dynasty. Dapat walang political dynasty. Gawing automated lahat ng payment kasi yan ang nagiging prone sa corruption. Hanggang ngayon, 2025 na, mag-2026 na. Dito sa Amerika, halos lahat ng government department dito, digital lang payment. Sa atin sa Pilipinas, nagka-cash pa rin tayo. Bakit? Kasi madaling i-corrupt yun. Ang renewal, dapat digital na rin. Dapat online na lang ang renewal eh. Diba? Halimbawa, magre-renew ka ng license mo. For example, ba't kailangan mo papunta sa LTO kung wala ka namang violation? Dapat na pupunta lang sa LTO may violation. Yeah? Kung wala kang violation, just renew it. Bakit? Same person, no violation. Bakit kailangan mo pumunta sa LTO? May mga bansa na gumagawa ng ganun, including dito sa US. Yung sinasuggest silang blockchain yun. Kailangan maging blockchain talaga para transparent. Pati yung voting natin dapat blockchain. Tapos, kapag may mga projects, flood control, dapat may mga sinasabing na picture every week sa mayor, sa mga LGUs or governor, ganun. Para nakikita kung may improvement, kung may nangyayari. Para siguradong matapos. Dapat nga may body campaign, no? Pag may mga transaction, bayaran. Magkano itong, halimbawa, sa flood control, for example, di ba? Third party yan eh. Magbabayaran na kayo. Magkano tong flood control na to? 5 billion, for example. Magbabayaran kayo 5 billion. Magpipahan kayo yung kontrata. Dapat naka-body cam yun, no? Para may recording na kayong dalawa talaga yung nagkapirmahan. Kayo kung sino-sino yung mga nandoon. Para madaling i-track kapag may nagalaw ng corruption kung sino-sino yung responsible. Walang turuan siya. Ngayon, di ba? Sila go, tinuturo si ganun. Turuan lang sila. Ano mangyayari? Ang ending niyan, walang evidence. Or ilalaglag nila yung isa hanggang patayin na nila kung sino man yan. Same routine lang tayo sa Pilipinas, paulit-ulit. Hanggat walang change, hanggat di binabago yung system, walang mangyayari mga tips. Yun lang naman yung ano ko doon, 2 cents ko. Minsan ayoko na din makialam, kaya lang minsan kung comment din ako tulad ngayon kasi minsan naiinis ka rin eh, di ba? Siyempre, kahit nandito ako sa Amerika, Pilipino pa rin ako. Dugo natin is Pilipino pa rin. Pag sumusobra, siyempre, minsan naiinis din tayo. Siyempre, may mga pamilya tayo nun sa Pilipinas. Pilipino pa rin tayo kahit ayaw at sa gusto natin. Kailangan ng bansa natin radical change. Maraming way para ma-end ang corruption, pero kung ayaw nilang baguhin, wala mangyayari. Ulit-ulit lang, boboto na naman tayo ng politiko. Same din naman yung gagawin, may corruption pa. Kasi kahit sabihin natin yung presidente hindi nangungurap, sa laki ng Pilipinas, sa dami ng departamento, di mo naman mamonitor yan eh. Maging totoo lang tayo, di ba? Kahit presidente ka, hindi mo mamonitor yan. Kaya nga mayroon ka mga kabinete, may secretary, undersecretary, may mga ganun-ganun, di ba? Kasi hindi mo mamonitor kahit anong gawin mo. Ano ka, robot?
Kaya kailangan ng transparency. Yung sinasuggest ng blockchain, di ba? Nandiyan lahat. Kahit ikaw pwede mong tingnan, kahit yung mga tao, tayo pwede natin tingnan. Ano ba nangyayari sa project namin sa barangay Gubang-Gubang, di ba? Nakikita mo sa internet. Check mo sa internet kung ano na nangyayari, di ba? Nakikita doon. Ito na kasi lalagyan mo ng ano yun, timeline kung kailan matatapos, saan na, di ba? Para sa akin mga katipsi, sarili ko lang opinion to. Opinion ko lang to Wala nang pag-asa ang Pilipinas mga katipsi. Hanggang di natin binabago yung system. Kung ganun pa rin, sa susunod na eleksyon, sa susunod na presidente, wala pa rin silang babaguhin. Same pa rin yan. May mangungurap at mangungurap pa rin. Kakalma lang yan kasi mainit ngayon. After 2 years, 3 years, balik na uli yung mga yan. Ayun lang naman. Mga katipsi! Pakabalik kwentuhan natin. Pasensya na kayo mga katipsi ako. Bibigyan ako ng opinion about sa politika. Diba? Kasi kung hindi natin pag-uusapan yan, diba? Kailan pa natin pag-uusapan? Diba? Maging vigilant lang tayong lahat, lalo na dyan sa mga Pilipino dyan sa Pilipinas. Kasi ang magpamana dyan yung mga anak natin. Future generations. Mga katipsi, hanggang dito na lang muna siguro itong video natin. Sana nagustuhan nyo ang sisig with a twist natin. Na sisig na buntot ng baka. Subukan mga katipsi. Bagay na bagay pang pulutan. Pwede din namang ulam kung gusto nyo. Hindi kayo magsisisi. Panalo. Masarap. Nakatatakam. Mga katipsi, hanggang susunod nating video. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Hanggang dito na lang muna uli. And always remember, stay tipsy lang. Salud!